high beam tsaka low beam niya, slot 1, mas exposed to. So gumagana naman siya. Mali-mali nga lang yung wire. Dapat ito, ilan yung neutral. Dapat dito. Paano ko gagayahin yung odometer? Bawal ba to? Parang bawal yung tempered na. Ayun. 47164. Yan. Astig. Hey mga ka-YTX, magandang umaga. At sa video na to ngayong araw, magpapalit tayo ng speedometer gauge. So, ito ay from Crayon Premium. Sabi Suntal daw kasi, ewan ko kung ano, gandang klase yung Suntal, pero ito yung sinasabi nila ng Suntal, from Suntal Digital or whatever. Anyway, ito yung original niya. Gusto ko lang naman din original. Tapos ang problema ko lang dito, ang magiging problema ko lang dito sa install na to is paano papalitan yung, ito yung odometer meter. Gusto ko kasi 47,000 din. Para natatrack ko siya, yun yung hindi ko pa alam gawin. Alamin muna natin kung para saan to. Natanggal ko siya gamit ng 10mm. Akala ko nung una, dito siya sa may ginawa nating dito sa may ignition. Wala dito sa kanan, nasa kaliwa. Yung aayusin natin. Napakahirap tanggalin na ito. Hindi, nahihila yung buong motor Paano matatanggalin yan? Yun. Ito yung galing sa motor. Itong kulay black. Ito yung original So, kung compare natin dito sa bago nating aftermarket. Iba nga lang yung kulay. Tapos, colors niya, iba din. Hindi siya yung match. Tanggal na, then, sayang ang tape. Yun, hinihila lang naman. So, eto na. Halos wala namang pagkakaiba actually. Huwag nyo na itong pansinin kasi niligyan ko siya ng salamin. Nung hindi na siya gumana, niligyan ko na siya ng salamin. Pagdating sa likod, medyo may damage yun sa akin Hindi, ganun talaga. May butas. Ayun, may butas Kasi iba yung butas ko Literal na butas talaga. Ayan, yung difference. Halos parehas lang, di ba? Ito lang, medyo kakaiba lang yung pagkakada dito. Mas exposed to ng konti. Hindi siya nakatago. Ayun Ganun din naman. Lumabas lang ng konti yung niya dito. Bakit may tape to? May extra pa. Compare dito, mas perfecto ng konti. Gilid niya, same lang. Tapos dito magkakatalo sa kulay. Tapos color code. Nag-iiba yung color codes niya. Iba-iba yung kulay. Hindi siya yung katulad ng dati. Balik pa. Iba-iba. Ito lang yung magkapareho yung brown. Anyway, test muna natin. Bago natin Bago natin galawin to, test muna natin. Ito. Ay, gumagana naman. Hindi pala. Walang left. Pag right, doon lang siya nagana. Mataas ang ilaw. Hindi din. Pag left, wala Hindi, pag left, wala. Pag right, meron. So, wala din neutral. Check ko nga. Baka hindi ko lang naikabit na maayos. Right, meron. Left, wala talaga. May umiilaw. May umiilaw na something sa loob. Pero, ito ba? Dito ba sa loob yun? Oo nga. Pero bakit? Right lang. Natin panda rin. Baka dun umano yung neutral. Walang neutral. Walang right. May left. Ayan. Mali-mali yung schematics niya. Mali yung electrical niya. Ito high beam. Pag nilow beam ko, nagni-neutral. Tapos, ayan, left. Gumagana. Right. Potek na yan. Mukhang kailangan kong ayusin to Wala pang plug and play. Kainis. So, mukhang kailangan, subukan natin i-rewire. Kasi may nakita ko may bumili din talaga nito, pero nire-rewire nila. Kasi nga hindi tama yung hindi tama yung mismong pagkakakabit niya. O, kailangan natin i-rewire. So, nag-a-assemble yata may problema na ito. Ayan. Neutral na siya. Kaso, mali din. So, mangyari ganito. Gaya natin yung wiring niya. So, gumagana naman siya. Mali-mali nga lang yung wiring. So, ito, tatanggalin natin to. Nakalock siya ng konti, pero madali lang naman hilahin. Ayan, may parang awing na aanin lang natin ganun. Pero wag to gamit manipis lang. Yung kulay kasi dito, yung blue wire, blue din naman dito Yung green dito. Basta kung anong kulay nito, pares lang ang kulay nito. Mangyari, since ito, ay pareho lang naman. Yung black dito, black doon. Yellow doon. Tapos green. Basta kung ano man yung kulay nito, ganun din yung kulay dito. Gagayahin natin kung ano yung kulay. Kung ano yung mga naka-assign na slots dito. Tapos, kokopyahin natin dito. Medyo manipis ang wire neto compare dito.
Mas maganda pa rin pala talaga yung original. Mas makapal yung plastic nito compare dito sa aftermarket. So, additional trabaho, 2 star ka sa akin. 1 star, gumagana. 2 star kasi color-coded. 3 star kasi pinahirapan mo pa kami. So, kung gusto nyo bumili din nito at hindi kayo makahanap ng plug and play, ayan, at least may schematics na kayo. So, meron siyang lock and nahihila naman siya. Pipindutin mo lang siya. Yun, madali lang siya ilahin eh. Oh. Madali lang eh. Basta pag napindot mo ganun. May lock siya ito oh. Kita nyo? Ito. Pipindutin nyo lang siya na ganun. Pipindutin nyo lang siya na ganito. So yun, okay na. Maihila nyo na siya. Gagawin natin, kung ano man yung slot na nakalagay dito, kung ano man yung color codes niya dito, since 6 na slot, yun din yung ilalagay natin. Kopyahin lang natin yan. Kasi color coded naman eh. Iba lang yung kulay dito, pero same lang, function. Para hindi ko na ibalik at ako'y tinatamad na. So, yung unang slot natin is black, low beam, tsaka high beam yung pag-uusapan. Yung black niya is nasa first slot. Ito yung number natin na. Ito yung una. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para nakakasunod. Para medyo magets nyo yung numbering ko. So, doon tayo sa high beam. Dito sa may high beam tsaka low beam muna tayo. Yung high beam tsaka low beam niya is nasa slot 1 tsaka slot 3. Yung left and right niya, yung turn left and right, yung signal light natin is nasa slot 2, and slot 5. Tapos, yung neutral niya is nasa slot 4, tsaka slot yung isa. Dito. Ito, yung nag-iisa. Kasi para sila ang kulay eh. So, yun yung nahiwalay. Yun. Anong gagayahin natin? Wait. Ito yung problema ko. Saan tong slot? Kasi parehas ang kulay. Black. So, may blue dito. Yung sa dulo, yung blue, ito dito. So, may ilaw mismo. Slot 6. Slot 6 blue. Ang tanong, dalawa yung black. May black dito, may black dito. So, sino ang totoo? Kailangan kong alamin kung sino ang impostor. Charis. Kung sino, kung para saan yung the rest. Saan napunta yung isang black? Dalawa yung black eh. Anyway, kuha mo na ako blade. Tapos tsaka natin pag-usapan. Yun. Yun yung sinasabi ko. Gets ko na. Yung black nito, magkasama sila. So, itong mga black na to, para siyang may negative. Magkasama na siya. Dito sa slot 1. Sa slot 1 lahat ng negative. So, bigyan natin black. So, kailangan ko na ma-identify kung alin dyan yung black. Putek. Ano ba to? Napahirapan niyo naman ako eh. So, magkasama tong... ito. Gets ko naman. Kung ito, may parehas black dito. Dito, may parehas na green. So, ito na lang. Pagsamahin na lang natin yung green. So, yung green natin is nasa slot 1. So, parehas sila eh. Dito kasi parehas lang din eh. And, may parehas black dito sa high beam tsaka sa ilaw ng ating gauge. So, ito ay slot 1. Tama, slot 1. Double check ko lang. So, gawin natin sa slot 1. Ito yung parang negative nila. Dali lang naman ibalik eh. Kailangan na ng konting push. So, kung bibili man kayo nito, hopefully, parehas ng color dito. Pag hindi, compare nyo talaga. Hirap ibalik ah. Bali pala, kaya pala nahirap ako eh. Tangat-tangat talaga. Kaya pala nahihirapan akong ibalik kasi baliktad. Yun, baliktad pala. This is slot 1. Yan. Yan na. Yun, dali lang. Nahihirapan yung sarili. Ayan, next natin, high beam, yellow. Dito naman ay blue. Turn signal. Kahit saan naman na to eh. Brown. Sa gitna sila pareho. Si turn signal. So sa akin, ang turn signal ko si orange tsaka si sky blue or cyan. So may dalawang slot na tayo natitira. Ito yung slot 4 tsaka 6. 4 and 6. Yung natitira nating 4 and 6. Yung number 4, yun yung para sa neutral. Tapos yung kadugtong ng neutral, ito. Yung nakalabas, ito. Yan, neutral to. So dito, yung neutral natin is red tsaka black. Tama? Asan yung brown ko? Kasi dito, yung brown blue war yung nakalabas. So ito naman, iba.
Yung neutral niya, yung pagkakaiba nitong sa original. Yung sa original, yung neutral niya, ito, nakalitaw. Kaso ang problema, yung neutral ko nandito. Yung ilaw ng neutral nandito. Dapat itong ilaw ng neutral, dapat dito. Anyway, try natin. Baka same lang din yung schematics. Dito ko na ilalagay ito. So, ganito. Yung red, ilagay natin sa slot 4. Yung black, ilagay natin sa slot 6, sa pinakalas. Tingnan natin kung gumana pa din. So, ito. Try natin to, no? Intindihin muna natin tong high beam tsaka low beam. Yung high beam and low beam, nandito sa slot 1 tsaka slot 3. Yung pagkakapwesto niyan, ganito boss nasa ilalim yung pinaka-lock para mas Ayan ganito So, dito sa high beam natin, high beam, low beam na ilaw, nandito siya sa slot 1 and 3. Tapos, pag mali itong, itong nilagay natin, ay pagpapalitin lang natin. Pero yan na yun. Itong left and right turn, kahit saan na yan, slot, kahit saan dito, ito, sigurado ko tama na to. Nasa gitna. Slot 2, tsaka slot 5. Kahit saan na yan. Tapos ito yung hindi ako sigurado, itong neutral, kasi baliktad dun sa original. Dapat ito yung neutral, tsaka somewhere nandito. Tapos yung dito, basta magkaiba yung wiring nito sa So sana gumana. Ito yung neutral natin. Pag di din gumana, try natin baliktarin yung neutral. Nakalagay siya sa slot 4 and 6. Tapos ito yung ilaw, ito yun. So tignan natin kung gumana. Yung ilaw, ito yun. So, may ilaw natin. Yung green, nasa slot 1. Hopefully, gumana. Pag hindi, ewan ko na lang. Ayan. Ayun. Tumama tayo sa neutral. So, tayo ay naka-neutral ngayon. Ayun. Feeling ko tama na te. Yun! May right na. May left na. Ayan. Tapos, umiilaw na din. Pag pinatay ko, pag binuksan ko, may ilaw na. May ilaw na yan, boss. Ayan o. Tapos, may left, right. Tingnan natin yung high beam. Pak. Ayan o. Ayun. Ayun. Okay na pala. So, isa na lang yung problema natin. Ang problema ko, paano ko gagayahin yung odometer. Gusto kong gayahin yung odo niya para makita ko kung ilan itinakbo ng motor. Kasi may mga time na every 10K, ganyan. Basta yun, mga mileage ako na tinitignan. Mas nakakalkul ako kung kailangan na bang ipa-tune up o kung sakto lang yung kung paano nasira yung isang component. Hopefully, madali lang to at hindi ko masira. Baka may kakagento ko tsaka siya masira. Tanggalin natin ito, tapos ito. Kabago-bago, tanggal agad. O, pumasok naman kahit 8. Ayun. Okay na. So, ito na lang problema ko. Pwede ba siyang yun dito? Galawin na agad. Para magaya ko lang yung odo. Di pabilog Iyon. Pili ko mababago naman natin yung numbers. Yari tayo dyan. Baka na may ikot ko hanggang maging 400. Nangalay-ngalay tayo dyan. Hindi ko pa din maikot. Hindi siya pwede basta-basta galawin. Kaya to. Yung problema ko, yung mga gears. Kung pwede ko siyang pilitin. Hindi ko siyang pilitin. Hindi Yun ang problema natin. Hindi ko magalaw. Matibay yun dito Yan Kahit ihinto ko to, tapos galawin ko, hindi ko afford na galawin to. Kasi masisira. Masama siya Kahit pigilin ko to, tapos subukan iangat, matibay to. Mahirap siyang tanggalin. Ito yung ginawa ko, in-adjust ko to ng konti. Malambot lang siya Ginanong ko siya ng konti. Tapos, tinanggal ko muna. Hopefully, bawal ba to? Parang bawal yung tempered na Hopefully, matanggal ko. Nasaan yung zero? Ayun. Ayun. Kasi sumasama yung Yut. Ingat lang kayo dito at baka mawala. 6. Kailangan ko siyang gananin. Gara. Ikutin ko muna siyang ganyan. Quatro. Yan. Nadaan sa ikot-ikot. 47164. Yan. Hindi ko naman kailangan ikutin na sobra, pero yung sapat lang. Tapos, ilagay na natin siya ulit. Pabalik. Fully, pakabit ko siya na maayos. Kasi kung hindi, iyak na lang talaga ako.
Malambot yung bakal eh, no? Ito, sana hindi natin masira. Ay, kulang pa pala. Wait lang. Kailangan ko lang ito ibalik. Okay na. Ibalik ko na. Then, ano natin. Lagyan natin konting grease. Para sure. Ito lang naman. Ating lithium base grease. Yun. Sakto-sakto. Fit na fit. At pala, nilagyan ko ng dito eh. Tuloy, nagasgas agad eh. Nagasgas agad. At least alam niyo na. Hindi na akong gayahin. Natin. Neutral. And then left. And right. Di ba? High beam. Pak. Astig. Okay na. Kabit na lang natin yung headlight. Hopefully, nakatulong ako sa inyo. Ilalagay ko yung link nung bago nating speedometer. Kung wala kayo mahanap na plug and play, ito na lang ibilin nyo. Pero kung may plug and play, mas maganda siguro para hindi na kayo mahirapan. So, ayun. Gawa na yung speedometer natin. Hopefully, tumagal. Please don't forget to subscribe to this channel, share, and like. Nakakatulong din po yun sa akin para makagawa pa ako ng mga ganitong klase na videos. O nga pala, bago natin makalimutan, paalala lang dito, kasama na pala to sa maintenance. Kapag nag-oil change kayo, make sure nyo din na lagyan din to ng oil. Sa yun yung nakalimutan ko last time. Kaya ako nasiraan ng cable, which is yun yung reason kung bakit nasira to. Kasi hindi ko na may maintenance to. So nangyari, naputol to, pumasok dito, naipit, tsaka naiwan. Then binaklas namin, nasira, wala akong magawa. Kaya bumili ako. So lagi ko yung dapat nag-maintain nito.